basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at salamat po, Ama. Nalay mo sa Ama, napakaganda ho ng mensahe na yun. Patuloy tayong maghintay sapagkat yung paghihintay natin na yun. Ay tatawag ng isa pa nating kapatid. Magandang umaga po sa medyo po talagang matindi kasi po yung pong ulo ko nito napakahiwaga po talaga at napakabait ng Ama. Alam niyo po, hindi po nagtagal. Ilang buwan lang po, nakalakad na po ako. Tapos po, dati po, naduduling ako. Pag po hindi ko tinakpan, ala po ito yung sinuko. Awa po na Divine Mercy sa tulong po ng ating Apo Kunching. Pag po hindi po kinuha ng tissue, hindi po makalabas sa bibig ko, kaya po meron akong lagayan ng tissue sa tabo. Awa po ng Diyos. Ito po, poging-pogi na naman. Dati po, ang timbang ko nung hindi ako na-stroke, 85.
Nung pong ma-stroke ako, nag-60. Ngayon po, 74 na. Pero hanggang doon na lang po sa 74. Baka po ma-stroke ulit. pero hindi na po ipapahintulot ng Panginoon. Yun nga po ang lagi kong dinadasal-dasal na sabi nga po ng iba, iwasan yung pangalawang stroke, pangatlong stroke. Pero ito po ako, araw-araw nagmimiti na huwag nang masapitin ko uli yun. At saka dito po, napakarami ko pong natutuhan. Dati po hindi po ako marunong magdasal ng nakaduluhod. Bumili po ako ng imahe ng Divine Mercy dito po. Ngayon po para po nung merong rebulto pala sa bahay. Dati po wala ako nun ngayon po papasok lang po ako sa bahay namin mas tumatanong ko yung rebulto. Papasalamat po ako lagi sa Panginoon sa kalakasang pinagkaloob niya sa akin. At saka po dati po hindi po ako marunong magmahal sa kapwa. Pansarili lang po yung iniisip ko. Ngayon po kahit pa paano nakakapagmamahal. Konti na lang po. Kaya po mga kapatid, nung ako'y nakapila rito, nagpapabili. Ipagkakaloob. Masyadong nakatataas yung kamay ko. Meron pong akong pamangkin. Pagka yung umiyak, dire-diretso lang po sila. Tapos po, yung lalaking huli, tinanong ko, bakit ba umiyak yung mga bata? O kaya ka makialam, minura po ako. At marami sinabi sa akin na talaga naman pong masakit. Pero yun po sabi nga ng asawa ko, tumahimik ka lang, baka maestro ka. Sabi, maestro ka uli. Alam niyo po, yun po yung isang natutuhan ko sa Panginoon, sa pagpunta po rito. Nakapagpigil po ako at nasabi ko lang po, ano ba kasalanan ko sa iyo? Ang sabi po niya, ikaw noong ako nagmamaneho ng tricycle. Muntik ko na raw siyang banggain. Silbasa po kasi driver po ako ng mga 4 wheels. Muntik ko na raw pong banggain. Sabi ko, pasensya na ngayon po. Nakapagsalita pa rin po ako ng hindi maganda sa kanya. Pero naisip ko na yun ba yung natutuhan ko sa dambana na pagsasalita pa rin ako ng hindi maganda. Kaya po humingi po ako ng awa, ng tawad sa Panginoon, sa divine, sa pong nakaluhod sa direksyon. Alam niyo po, umiyak po ako sa Panginoon. Talaga pong lumuluha ako nung hingi ko yung patawad dahil po hindi ka pa po na itataas yung kamay ko. Pero napakalaki na po nang nabago sa akin.
Yun lang pong kamay, pero yung laway kong tumutulo nun, eh medyo wala na po at saka hindi na ako gano'ng sinisinok. Kaya po, naiyak ako dahil sa araw-araw sa dambana ako pagkatapos ginagawa, nakapagsasalita pa ako ng hindi maganda. Pero alam niyo po, damang-dama ko na pinatawad ako ng Panginoon dahil po sa pagkakaluhod ko, pagtayo ko po, meron po isang babae na may po sa aking ulo. Ang ginawa ko po, nung matanong ko siya, pumikit ako at sinabi niyang napakapalad ko raw dahil mahal na mahal daw ako ng Panginoon. Yun po ang sabi niya sa akin. Mahal na mahal kita, sabing ganon. Alam niyo po, damad-dama ko na ang Panginoon yung humaplo sa akin. Kaya nga po, sa tuwing maalala ko yun ako po talagang naiyak sa kagalakan dahil nagpadama po ang Panginoon sa akin. Alam niyo po, sabi niya, mahal na mahal daw po ako, napapalad ko. Lahat po ng mga masakit sa akin, hinilot niya. Tapos po, nung lumabas siya, hindi ko na po siya napansin kung sino siya, pero iniintay ko po sana, tatanungin ko kung sino yun. Hindi ko na po napansin kung sino yun. Pero yung pong uniforme, alagad po siya. Ginamit po siya ng Panginoon na ako haplusin yung aking karamdaman. Kaya po, mga kapatid, dito po, marami kayong matututunan sa pananampalataya, sa pagmamahal sa kapwa, at higit sa lahat, ang inyong puso ay malilinis at gagaling at bibigyan po kayo ng tunay na pananampalataya. Ilang po't maraming salamat. Maraming pong salamat, kapatid. Ang susunod pong magbabahagi sa atin ay isa pa rin pong kapatiran. Ating pong palakpakan ang ating kapatid na si Banji na taga Santo Niño. Hello. Isang magandang umaga po sa inyong lahat sa katanghaliang ito. Ang tema po natin, kung paano po natin tinanggap ang banal na espiritu sa katawan ni Apo Kunching. Noong pa po, 6 years na po ang nakakaraan mula po nung umayo ang banal na Divine Mercy sa amin po sa Santo Niño. Sabi ko po sa nanay ko, hindi pupunta ako, sabi ko, pumunta po kami nung gabi na yon. Tapos po, blessed na po pagka-bless po niya sa akin, inimatay po ako, ginanong po ako, nabuwal po ako, hindi ko po alam yun. So, noong pong time pa lang po na yun, tinanggap ko na ang banal na espiritu sa katawan ni Apo Kunching. Ang masishare ko lang po sa inyo, ako po may nararamdaman 2 weeks na po. Yung unang linggo po na yun, hindi ko po pinapansin, baka po ako pagod lang. Tapos po, kahapon po, pangalawang linggo na po, hindi ko po natiis, nagpa-check up po ako, sumasakit po kasi yung dibdib ko. Yung nahirapan po akong uminga. Tapos po, pati dito po, sabi po nung doktor, magpa-ECG daw po ako, baka daw po meron na akong sa puso. Bago po ako nagdasal po ako, sabi ko, Divine Mercy, kayo po ang manguna. Kung ano man po ang lalabas na ito, pinagkakatiwala ko po sa inyo na maging normal po ang lahat. Buhay po ang Diyos. Nung lumabas po yung resulta ng ECG, normal lang po siya. Dahil po nung ini-ECG pa, nung inaano pa lang po ako nung time na yon, sabi ko, kumakanta po ako ng Ikaw ang Himala. Yung Ikaw ang Diyos, ang Himala. Kinakanta ko po yun sa loob-loob ko. Sabi po nung mag-relax po kayo, wag po kayong maingay, wag po kayong magano. Pero ganun pa naman po. Sa isip ko po, nagkakanta pa rin po ako ng Himala. Buhay po ang Diyos, yun nga po, sabi po ng doktor, normal po. Pagka ang kumilos po talaga ang banal na espiritu sa katawan ni Apo Kunching, walang imposible. Saka po yung pong isa pa pong dinalangin ko po noong pong time na piyesta po sa San Luis, yung tatay ko nga po, meron pong nararamdaman sa kanyang tiyan. Sabi ko po sa kanya, naging marupok po ako, sabi ko, tay, ba't di po kayo sa'yo magpa-check up? Sabi niya, anak, kaya ko pa. Sabi ko, kaya nyo pa, pagka wala na tayong magagawa. Sabi niya,
Basta manalig ka lang, sabi niya, kaya ko to, sabi niya. Ayun nga po, buhay po ang Diyos. Tatay ko po, hindi po talaga ako nagpa-check up hanggang sa tumatain na po siya ng dugo, nagsusuka po siya, nakikita ko po siya bilang anak. Bilang pong anak, siyempre nag-worry po ako sa tatay ko na sabi ko sa kanya, tay, magpa-check up ka na, wala namang masama kung magpapa-check up ka. Sabi ko po sa kanya, sabi ko, at least alam natin kung ano yan. Tapos sabi niya, ala to, sabi niya, ano to, sabi niya po, ano lang daw to, ganit ganon. Sabi ko, tata, hindi naman tayo naniniwala kay Apo, sabi ko po sa kanya. Sabi ko, nananalig pa rin tayo, pero iba pa rin yung magpa-check up ka tayo. Baka mamaya ka ako kung ano na yan. Tapos sabi niya, basta, hindi, sabi niya, manalig lang tayo, wala to. Ito po, tinanong ko po siya kahapon, masigla na po siya. Ala po talagang bakas na ininom kahit ano po, kaya nagpapasalamat po ako sa Ama. Diba, Mercy, marami po salamat sa kagalingan at patuloy niyo po pong pagalingin ng tatay ko. Bilang pong anak, siyempre natatakot po ako, ayoko po mawalan ng magulang dahil po bata pa po kami, ayoko po. Kasi po lagi po siya nandyan, siya po yung sa amin, nagpapayo kung ano po yung mabuti, kung ano po yung kasasama. Tay, manalig lang tayo. Sabi mo pa, manalig lang. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Ama. Kaya po yung mga pasyente pong nandito, isa pong patunay yung aking tatay. Wala po talagang iniinom na gamot. Kundi po yung hinatol ni Apo, saka yung kakainin lang daw po niya isda. Kaya po, nakakapagsayaw pa po. Sabi ko nga sa kanya, tatay, baka kaya sumasakit ang tiyan mo sa kakasayaw mo, sa kakalundag mo. Doon nga ako gumagaling sa pamamagitan nun Kasi po bilang pong anak na ano po ako na baka po mamaya dahil nga po sa kakalundag niya, yung paa po niya, sabi niya sa akin, Jen, hindi ako makalakad. Hindi kayo makalakad pag nasa divine kayo, lundag naman kayo ng lundag. Ay, yun nga ang nakakapagpagaling sa akin, sabi nga po niya sa akin. Nagiging marupok din po ako dahil po sa nakikita ko po siya, dahil nga po yung, minsan po, dahil po, pupunta po sa aming magang-maga, hindi ako makalakad. Hindi kayo makalakad, lundag naman kayo ng lundag sa divine, sabi ko po sa kanya. Yun nga po sabi niya, kaya nga ako ngayon dahil sa sa nakakalakad daw po siya dahil nga daw po na-exercise siya. Kaya po ang maano ko lang po sa inyong mga kapatid, mga magulang ko, mga lolo, lola, magtiwala lang po tayo. Talaga po, pag nanalig po tayo sa kanya, magtibay po tayo, pakikinggan po tayo ng dakilang Ama. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat kapatid, nang dahil sa iyong pagtitiwala. Ang hiwaga ng Ama patuloy na sa iyo pinasisilay sa pamagitan ng katawan ng ating Apo Conching. Maraming pong salamat. Purihin ng Ama. Sa araw na ito, nawa ang ating pagbabahaginan, ang bawat isa ay nakapulot ng mabuting aral, lumakas ang ating pananampalataya at pananalig sa ating Amang Dakila.